Masanto siya kabuwasan, ako si Abner Abenes, isang mag-aaral ng Batsilyer ng Sining sa Filipino at aking tatalakayin at sasagutin ang mga katanungan sa pagsusulit sa subject na Pangasinense. Una, bilang isang mag-aaral na nagpapakadalubhasa sa larangan ng lengguwahe at gramatika sa wikang Filipino, ang subject ng Pangasinense ay mayroong kahalagahan bilang bahagi sa kursong Batsilyer ng Sining sa Filipino. Hindi ko man ito inaasahan na mapabilang sa mga subject ng kursong aking kinukuha. Napapalawak naman ito ang aking pangunawa at natututunan ng kasaysayan ng Pangasinan, kabilang na ang kanilang mga produkto, mga bantog na tanawin, mga sinaunang simbahan, kultura at iba pa. Habang pinag-aaralan ko ang subject na ito, nalilinang ang aking kaisipan sa mga bagong kaalaman na mayroon ang subject na Pangasinense. Dahil hindi ito basta-basta at nangangailangan ng malawak na pag-iisip upang mas maunawaan at matutunan ito. Pangalawa, isang paraan upang maitaguyod ang kultura ng Pangasinan gamit ang kanilang wika ay ang pagiging bahagi nito sa subject ng piling kurso. Mas nagiging makabuluhan ang kursong aking pinasukan dahil sa mga subject na bago lang sa akin at sadyang may kahalagahan at naitatanim sa aking isipan na siyang nagbibigay sa akin ng bagong kaalaman at na mapalawak nito ang aking pag-iisip. Gaya ng aking kursong kinuha, ang Pangasinense ay nabibilang sa kursong ito dahil pinag-aaralan dito ang lengguwahe at gramatika. Hindi may kakaila kung bakit kasali ito sa mga subject ng kursong aking kinuha, sapagkat ito ay isang lengguwahe na may malawak na kasaysayan na dapat mapag-aralan ng mga mag-aaral, lalo na sa kursong ito. Ang pagtataguyod at pag-aaral sa kultura ng ibang lugar ay isang simbolo ng karunungan dahil maaaring madaling maunawaan ang isang kultura, ngunit hindi ito madaling isapuso. Pangatlo, sa aking pagsasiliksik patungkol sa iba't ibang medium ng internet sa awiting bayan na O Inan Maaru na inawit ni Binibining Linda Lazo, ang pamagat ng kantang ito na O Inan Maaru ay nangangahulugang inang mapagmahal sa wikang Filipino. Ang kantang ito ay inaalay sa mga masipag, maunawain, mabait at higit sa lahat mapagmahal na ina. Nais ipahatid ng kantang ito kung gaano natin dapat mahalin ang ating magulang at parating dinggin ang kanilang mga payo sa atin dahil ang lahat ng iyon ay para sa ikabubuti natin. Minsan sa ating buhay gusto nating magdesisyon para sa sarili natin, ngunit marapat na mayroon pa ring gabay mula sa ating magulang upang ang ating mga desisyon ay mapunta sa tama at maiwas tayo sa kapahamakan dahil sabi nga nila, mothers knows best. Hindi na naisin ng isang ina na tayo ay mapunta sa kapahamakan dahil ang tanging hangad nila ay maituwid tayo at tunguhin ang tamang landas at nang sa ganon ito'y ating baunin hanggang sa ating pagtanda at maipamana din natin sa mga susunod pang henerasyon ang mga aral na ito. Pang-apat, ang natatanging kontribusyon ng wikang Pangasinan sa pag-unlad ng wikang Filipino ay nagsisilbi itong daan tungo sa pagkakaisa ng bawat wika. Mayroon sa ating bansa, lalo na ang wikang Filipino. Ang pag-aaral sa mga wikang kasama ng ating wikang katutubo ay isang paraan na maipakita natin ang ating pagbibigay halaga sa pakikipag-isa sa iba't ibang tao mula sa iba't ibang lugar. Napapaunlad ng wikang Pangasinan ang wikang Filipino sa paraang napapalawak nito ang ating kaisipan at pangunawa sa iba't ibang lengguwahe mayroon ang ating bansa. Napag-iisa ng Filipino ang lahat ng wikang mayroon ang ating bansa. Gayon din ang mga wikang nakagisnan ng bawat lugar na siyang nagbibigay buhay sa kung ano ang kanilang kultura at may pamalas ang kultura mayroon ng isang lugar.